Isipin mong parang isang computer program ang iyong buhay. Araw-araw, nag-i-input ka ng bagong code. Ang code ay ang mga desisyon na iyong ginagawa na siyang humuhubog sa iyong mga paniniwala at pag-uugali. Kung tatanungin kita, anong code ang iyong ilalagay? Tignan mo ang bawat araw bilang isang pagkakataon upang mag-level up. Ito'y isang pagkakataon upang pahusayin ang iyong mga skills, palawakin ang iyong kaalaman, at iangat ang iyong buhay sa mas mataas na antas. Ngunit hindi ito basta-basta nangyayari. Kailangan mo mag-effort para mangyari ito. Ang isa sa pinakamahalagang natutunan ko ay ang tagumpay ay bunga ng simpleng mga disiplina na ginagawa araw-araw. Ang pagkabigo sa kabilang banda ay resulta ng paulit-ulit na pagkakamali. Hindi ang malalaking pagbabago ang mahalaga, kundi ang mga maliliit na bagay na ating pinipili ang siyang humuhubog sa ating kinabukasan. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 9 na bagay na dapat mong i-improve para mapabilis ang iyong pag-asenso. Kapag tinutukan at sineryoso mo ang mga ito, tiyak kong walang makakapigil sa iyo sa pag-level up sa buhay. Bago tayo magsimula, shoutouts muna. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at paki-share ang video kapag nagustuhan mo. Makakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming tao. Salamat. Number 1, attitude. Ito ang pundasyon ng iyong buhay. Isipin mo to bilang isang lens na ginagamit mo sa pagtingin sa mundo. Kapag negatibo ang lens mo, madilim at malungkot ang lahat. Pero kapag positibo, mas maliwanag at puno ng oportunidad ang iyong pananaw. Kahit maliit na pagbabago sa iyong attitude ay malaki ang epekto. Halimbawa, ngayong araw, mag-focus ka sa pagiging grateful sa mga bagay na meron ka. Kinabukasan, mag-focus ka sa pagiging patient lalo na sa mga nakakainis na sitwasyon. Sa susunod na araw, mag-focus ka sa paghahanap ng solusyon sa halip na laging isipin ang mga problema. Ang iyong attitude ay parang magnet. Nakakaakit ito ng mga katulad nito. Kapag positibo ka, mas maraming positibong tao at oportunidad ang dadating sa iyo. Kaya palagi mong piliin ang maging isang source of positivity. Maging inspirasyon ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan mo rin na ang pagbabago ng attitude ay isang proseso. Hindi ito nangyayari overnight. Kaya maging consistent sa pagpapaganda ng iyong mindset at sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay. Number 2. Communication skills. Lahat ng bagay sa buhay ay may kinalaman sa komunikasyon. Mula sa pakikipag-usap sa mga kaibigan hanggang sa pagpapatakbo ng negosyo. Mas magiging maayos ang iyong mga relasyon, negosyo at impluwensya kapag mas mahusay kang makipag-usap. Isipin mo, gaano kahalaga na maipaliwanag mo ng maayos ang iyong mga magagandang idea. Mas magiging epektibo ka sa pag-impluwensya sa iba at mas madali mong makakamit ang iyong mga goals sa buhay. Pero tandaan, ang komunikasyon ay hindi lang tungkol sa pagsasalita. Ang mga magagaling na communicator ay nakikinig din ng mabuti. Nakikinig sila ng may buong atensyon, empathy at pag-unawa sa bawat salita. Kaya araw-araw pagbutihin ang iyong communication skills. Halimbawa, ngayong araw, mag-focus ka sa pagiging active listener. Kinabukasan, sanayin mo ang iyong sarili na magpahayag ng iyong mga saloobin nang hindi nakakasakit ng damdamin. At sa susunod na araw, pwede mong pagtuunan ng pansin ang pagpili ng tamang salita para maipahayag ang iyong nararamdaman. Kapag mas mahusay kang makipag-usap, mas maraming tao ang makikinig sa iyo. Mas malaki ang iyong impluwensya at mas magiging mahusay kang leader. Number 3. Self-discipline. Self-discipline is the bridge between your goals and your accomplishments. Dapat mong pagbutihin ang iyong self-discipline araw-araw. Ito ang kakayahang magpatuloy kahit ayaw mo na. Ito ang kakayahang gawin ang dapat gawin kahit hindi ka komportable. Ang totoo, imposible ang tagumpay kung wala kang self-discipline. Pwede kang magkaroon ng magagandang pangarap, matatalinong ideya, at maraming talento. Pero kung wala kang disiplina para ipatupad ang mga ito, wala rin itong silbi. Ang self-discipline ay parang muscle. The more na ginagawa mo to, mas lalo itong lumalakas. Kaya i-improve mo ito araw-araw.
Ngayong araw, disiplinahin mo ang sarili mo na gumising ng mas maaga ng 15 minutes kaysa sa normal na gising mo. Kinabukasan, disiplinahin mo ang sarili mo na mag-ehersisyo. Sa susunod na araw, disiplinahin mo ang sarili mo na mag-focus sa trabaho. Ang self-discipline ay hindi lang tungkol sa willpower. Ito rin ay tungkol sa pagbuo ng mga magandang habit. Kapag naging habit mo na ang isang bagay, hindi mo na kailangan ng malaking effort para gawin ito. Halimbawa, kung gagawin mong habit ang pagbabasa ng 10 pahina ng libro araw-araw, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo once na naging habit mo na ito. Kaya maging disiplinado, tapusin ang mga sinimulan mo, huwag magpadala sa mga distractions. Sa pamamagitan ng self-discipline, makakamit mo ang lahat ng iyong mga pangarap. Number 4. Belief system. Marami sa atin ang pinipigilan ng ating mga paniniwala. Iniisip natin na hindi natin kaya dahil hindi pa natin nagagawa noon o dahil may nagsabi sa atin na hindi tayo enough. Pero ang mga paniniwalang ito ay mga kaisipan lamang at ang mga kaisipan ay pwedeng baguhin. Kaya araw-araw, palitan ng mga negatibong paniniwala ng mga positibo. Sa halip na isipin na hindi ko kaya ito, isipin mo na natututo pa lang ako. Sa halip na isipin na hindi ako magtatagumpay, isipin mo nasa proseso ako patungo sa tagumpay. Araw-araw pagbutihin ang iyong mindset at sa paglipas ng panahon, mapapansin mong nagbabago ang iyong pananaw sa buhay. Halimbawa, ngayong araw, simulan mong makinig ng mga motivational videos. Kinabukasan, magsulat ka sa iyong gratitude journal ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Sa susunod na araw, mag-focus ka sa mga positive kesa sa mga negative na nangyayari sa iyo. Kaya simulan mong baguhin ang iyong mindset ngayon. Araw-araw, maging mas positibo, mas grateful, at mas nakatuon sa solusyon. Number 5. Time management. Maraming tao ang nagsasabing wala silang sapat na oras. Pero ang totoo, lahat tayo ay may parehong 24 hours sa isang araw. Ang oras ay isang mahalagang resource na pantay-pantay ang bigay sa lahat. Ngunit ang paggamit natin dito ang nagbubunga ng magkakaibang resulta. Ang oras ay mahalaga at hindi na mababawi kapag nawala na. Kaya kung gusto mong makamit ang iyong mga pangarap, kailangan mong matutong pamahalaan ang iyong oras ng mahusay. Ang time management ay pwede mong ma-improve araw-araw. Ngayong araw, sanayin mo ang iyong sarili na mag-set ng priorities. Kinabukasan, sanayin mo ang iyong sarili na alisin ang mga distractions sa iyong paligid. Sa susunod na araw, sanayin mo ang iyong sarili na tumanggi sa mga bagay na hindi nakakatulong sa pagkamit ng iyong goals. Tandaan mo rin na huwag lamang maglaan ng oras para sa trabaho. Maglaan ka rin ng oras para sa pahinga. Kung wala ka kasing sapat na pahinga, maaari itong humantong sa burnout at mahihirapan kang maging productive. Kaya naman siguraduhing balanse ang iyong oras sa pagitan ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Number 6. Knowledge. Sa isang mundo na patuloy na nagbabago, ang kaalaman ang iyong pinakamalakas na sandata. Kung hindi ka nag-aaral, mapag-iiwanan ka. Sa kabilang banda, mas marami kang alam, mas marami kang magagawa. At mas marami kang magagawa, mas malaki ang iyong naiaambag sa mundo. At mas malaki ang iyong naiaambag sa mundo, mas malaki ang reward na matatanggap mo. Ayon nga kay Warren Buffett, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you earn. Kaya kung gusto mong umunlad, kailangan mong mag-aral araw-araw. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig o pagkuha ng mga kurso. Halimbawa, ngayong araw pwede kang magbasa ng isang artikulo tungkol sa iyong industriya. Kinabukasan, pwede kang makinig sa isang seminar tungkol sa personal development. At sa susunod na araw, pwede kang kumuha ng kurso para mahasa ang iyong skills. Tandaan, ang pag-aaral ay hindi natatapos sa paaralan. Sa katunayan, doon pa lang nagsisimula ang tunay na pag-aaral. Ang mga matagumpay na tao ay mga lifelong learners. Hindi sila tumitigil sa pag-aaral dahil alam nila na mas marami silang matutunan, mas marami silang makakamit. Ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng impormasyon. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa at pag-apply ng mga impormasyon. Kaya habang nag-aaral, siguraduhin ina-apply mo rin ang iyong natutunan sa buhay. Number 7. Financial literacy. Ang iyong financial situation ay hindi lang basta nangyayari. Ito ay resulta ng iyong mga desisyon.
Kaya kailangan mong bigyan ito ng pansin araw-araw. Maraming tao ang hindi talaga nauunawaan ng pera. Alam nila kung paano kumita, pero hindi nila alam kung paano pamahalaan ito. Kaya kahit gaano pa kalaki ang kanilang kita, palagi silang kinakapos. Pero huwag kang mag-alala, maaari mong ma-improve ang iyong financial situation araw-araw. Halimbawa, ngayong araw, maaari mong simulan ang pag-track ng iyong mga gastos. Kinabukasan, maaari kang gumawa ng simpleng budget plan. Sa susunod na araw, maaari mong simulan ang pag-iipon ng isang bahagi ng iyong kita. Ang susi sa financial freedom ay hindi ang dami ng iyong kinikita, kundi ang dami ng iyong naiipon. Maraming tao ang kumikita ng malaki, pero mabilis din itong nauubos. Ang iba naman, kahit maliit lang ang kita, ay nakakaipon at nakakapag-invest dahil alam nila ang mga prinsipyo ng financial management. Kaya simulan mong pagbutihin ang iyong financial habits ngayon. Maging matalino sa paggastos, mag-ipon, mag-invest, at protektahan ang iyong mga pinaghirapan. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay makakatulong sa iyong pangarap na maging financially stable. Number 8. Personal development. Ang pag-unlad ay hindi isang destinasyon, kundi isang proseso. Kapag tumigil ka sa pag-improve, hindi ka na makakausad sa buhay. Kaya araw-araw, dapat mong pagbutihin ang iyong sarili. Hindi ito tungkol sa perfection, kundi tungkol sa progress. Simulan ang iyong journey sa personal development sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong sarili. Alamin ang iyong strengths and weaknesses para matukoy ang mga lugar na kailangan mong pagbutihin. Magtakda ng mga specific na goals at subaybayan ang iyong progreso. Araw-araw gumawa ng maliliit na hakbang upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Halimbawa, ngayong araw mag-set ka ng goals at gumawa ng isang simpleng plano upang makamit ang mga ito. Kinabukasan, isagawa ang iyong plano at subaybayan ang iyong progress. At sa susunod na araw, maglaan ng oras upang i-reflect ang iyong mga natutunan at i-adjust ang iyong mga plano kung kinakailangan. Ang personal development ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Ito rin ay tungkol sa pag-alis ng mga lumang kaalaman, habits at paniniwala na hindi na nakakatulong sa iyong personal growth. Ayon nga sa kasabihan, they who can no longer unlearn have lost the power to learn. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap ng mga bagong idea ay susi sa patuloy na pag-unlad. Number 9. Gratefulness. Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang emosyon. Kapag nagpapasalamat ka, inililipat mo ang iyong focus sa mga positibong bagay o pangyayari sa iyong buhay na nagbubukas ng daan para sa mas maraming pagpapala. Maaari mong sanayin ang iyong sarili na maging grateful araw-araw. Halimbawa, ngayong araw, maaari kang magpasalamat sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Kinabukasan, maaari kang magpasalamat sa mga simpleng bagay tulad ng iyong kalusugan, pamilya at tahanan. At sa susunod na araw, maaari kang magpasalamat sa mga hamon na iyong hinarap dahil nagbigay ito sa iyo ng mga aral at lakas. Kaya simulan mo ang iyong araw sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Maglaan ng ilang minuto upang mag-isip sa mga bagay na pinagpapasalamat mo. Maaari itong malaki o maliit na bagay. Ang mahalaga ay ang pagpapasalamat mismo. Tandaan, ang pagiging grateful ay hindi nangangahulugang pag-iwas sa mga problema. Sa halip, nagbibigay ito sa atin ng lakas at kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay. Bukod pa dyan, kapag ikaw ay grateful, nagiging inspirasyon ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nauudyok mo sila na makita ang mabuti sa kanilang mga buhay. Sa summary, ito ang 9 na bagay na dapat mong i-improve para mapabilis ang iyong pag-asenso. Number 1, attitude. Number 2, communication skills. Number 3, self-discipline. Number 4, belief system. Number 5, time management. Number 6, knowledge. Number 7, financial literacy. Number 8, personal development. Number 9, gratefulness. Sa topic na ating tinalakay, ano ang iyong biggest takeaway sa ating video? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Paki-follow na rin ang iba pa naming social media accounts.
Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.